I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Saldico is no longer in their custody. At that information, what we can confirm is that he is within the Schengen area. Bigo ang high-level team delegates ng Pilipinas na maiuwi sa Pilipinas ang dating kongresista na si Saldico. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, bagamat nahuli si Saldico dahil sa immigration violation, tikom naman ang bibig ng Czech authorities sa dahilan kung ano pa ang ibang detalye sa pagkaharang dito. The exact information, he is no longer within the territory of the Czech Republic. So he's free. Can you say he's free? He is not within the Czech Republic. So he is So free. he's free. He is not detained. He is not detained, so he is free. Yes. Kaya naman naistutukan sa ngayon ng pamahalaan ay ang pakikipag-ugnayan sa International Criminal Police Organization o Interpol para makapag-issue na ito ng red notice laban sa dating mambabatas. Mula na magsumite ng request sa Interpol ang mga otoridad sa Pilipinas noong Nobyembre ng nakaraang taon, hanggang ngayon ay wala pa rin itong ini-issue na red notice laban kay Saldico. Nag-review ng mga hindi nagalaw. And priority itong red notice na hindi pa bumabalik. Na sa kabila ng ating request noong November, hindi pa nabalik sa atin. No? Hindi pa nabalik, hindi pa ini-issue yung red notice. So pinag-aralan saan yung mga successful na natin na red notice na nabigay. So ginawa natin, di ba? Kasi wala namang formal communication from Interpol Secretariat na ito yung kulang, na ito kulang. Walang So wala eh. Ayon sa DOJ, sa ginawa nilang verifikasyon sa Bureau of Immigration, may 3 Philippine passport na hawak si Ko. Isa ay yung kanselado na ng korte sa Pilipinas, isa ay noong ito ay kongresista pa, at ang isa ay ang expired na pasaporte na kanyang ipinakita nang siya ay maharang sa Czech Republic at Germany border. Kailangan kaakibat yung red notice. Hindi useless ang cancel passport kung walang red notice. Pero lumiliit yung iyong pagkakataon na bumiyahe. May difficulty nga lang kasi dito sa Schengen area, open border sila. Bukod dito, isa pa sa nais magawa ng DOJ ay ang pagkakaroon ng Police Cooperation Agreement upang nang sa ganoon ay maging bukas sa pagbibigay ng impormasyon ang isang bansa na sumusunod sa mahigpit na data privacy law tulad ng Czech Republic. They're citing Schengen rules and data privacy rules. But what they cited in our conversation is they were pointing to a possible police cooperation agreement, which we don't have, which is currently ongoing negotiations between the Philippine government and the Czech Republic. Pagbalik naman sa Pilipinas, magsusumite ng comprehensive report ang kalihim kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa ginawang pagpupulong sa Czech Republic. Samantala, sinabi pa ng DOJ Secretary, hindi premature ang ginawang pag-uulat ni PBBM sa publiko patungkol sa pagkakahuli kay Saldico. They are premature because when our president made that announcement, that was the facts available na narito siya sa Czech Republic. Pag may nakarating, kung sakaling sa ako man, kung sa akin nakarating yun, magpe-press con din ako. Yes, yes. Kasi karapatan ng mamamayan na malaman na nandun siya sa Czech Republic. Diba? Kaya nung nag-announce ang ating mahal na Pangulo, tama yung ginawa ng mahal na Pangulo dahil yan ay base sa tunay na nangyari. Ayon sa DOJ Secretary, bagamat hindi nila kasama pauwi ng Pilipinas si Saldico, hindi naman nila ito itinuturing na kabiguan, kundi may mahalagang leksyon silang natutunan na kanila namang gagawin upang hindi na maulit ang insidente. Hindi rin sila nawawalan ng pag-asa at tiwala pa rin na mapapabalik sa Pilipinas ang dating mambabatas. Yung mangyayari this year, hindi ko masasagot because maraming factors na involved. Kung may babalik ba siya sa Pilipinas para maharap ang mga kasong siya kinakaharap at siya nasasakdal, opo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.